So ito po yung post kahapon coming from TB5 announcing yung pong partnership ng TB5 with 9 Media Corporation to strengthen its reach. Yung strategic partnership po, para sa mga hindi pa nakakaalam, ay yung pong tuwing Saturday, Sunday ay yung mga shows coming from TB5 ay ilalagay po dito sa RPN9 sa CNN Philippines. Okay, so yun po yung mga mangyayari starting January 16. So, teka lang, may mga kaibigan ako, alis lang. Bye-bye! Ingat! Okay. So, starting January 6 next year, magsisimula po ito. Okay, so bakit kaya, ano kaya ang posibleng dahilan? Bakit itong mga shows na to ay mapapanood na sa RPN9? Ano ang what led to this kaya? I think ang pinaka nagsimula siguro dito, ang pinaka rason dito ay yung reklamo ng mga basketball fans pagdating po sa PBA. Okay? So, nagko-cover din tayo ng sports, 'di ba? So, nanonood din tayo madalas ng PBA, nagko-comment sa atin yung mga fans ng basketball at ang kanilang parating reklamo ay mahina yung dating ng A to Z sa kanila. Okay? Lalo na sa mga malalayo, sa mga probinsya, hindi sila makapanood ng PBA ng maayos. Okay? Kasi ang nangyari guys, ganito, 'di ba? Yung TB5 lumalakas na. May Batang Quiapo, merong ABS-CBN shows, may Eat Bulaga. So lumalakas na yung TB5, hindi na niya mapahiram yung kanyang time slot sa PBA, hindi na niya mapagamit sa PBA kasi nawawalan siya ng potential na kita. Kasi kung ikukumpara mo nga naman yung commercial galing sa PBA at yung commercial galing sa Batang Quiapo lang, gaano kadaming commercial yung Batang Quiapo, ang laki ng kinikita ng TB5 sa Batang Quiapo. At kapag may PBA yan, isipin mo, isang buong Wednesday, isang buong Friday, wala kang kita sa mga teleserye mo dahil lang sa PBA. So nag-decide nga yung TB5 na iusog sa Channel 11. Pumayag naman yung Channel 11, siguro mas malaki na kukuha nilang commercial kumpara dun sa Batang Quiapo nila, since ang main naman ng Batang Quiapo pinapanood sa TB5. So pumayag yung A to Z. Ang problema, maraming nagrereklamo na basketball fans, hindi sila makapanood ng maayos. Either yung signal o yung basta mahina Tapos yung PBA walang online. Hindi katulad ng mga ibang shows na may online, sila hindi mo mapapanood sa YouTube, sa Facebook. Meron lang yung mga illegal na nag-go online, nagla-livestream ng PBA. Pero illegal yun. So yun ang reklamo ng mga fans, wala silang mapanood na maayos. So nakinig naman siguro yung TB5 dito at nakipag-partner sila sa RPN9, sa NMC, sa CNN Philippines. Yung CNN Philippines kay Boss RSA naman yan, so kasama din naman sa PBA. Na para naman hindi naman kawawa yung mga fans natin, paghatian natin siguro. Wednesday, Friday nandyan sa A to Z pa rin, o Saturday, Sunday ipalabas mo naman dyan sa RPN9, sa CNN Philippines, para mas maraming makapanood. At yung mga basketball fans sa mga probinsya, mas malawak naman hamak yung reach ng RPN9. 'Di ba? Malayo pa rin kumpara sa GMA at sa TV5, pero mas malakas kaysa sa A to Z. Kasi syempre government station 'yan, so malawak din talaga yung reach ng RPN. 'Di ba? Sa mga probinsya, matagal na yung mga transmitter niyan. So, yun yung nag-spark siguro nung usapan. Tingin ko, to sweeten the deal, para mas pagandahin yung deal, yung RPN siguro sinabi nila, sige, kukunin namin yung PBA tuwing Sabado-Linggo, pero bigay nyo din siguro sa amin yung Eat Bulaga para lumakas din naman yung tanghali namin tuwing Sabado. So tingin ko baka ganun yung naging posibleng usapan, para mas to sweeten yung deal and pagandahin yung para mas, syempre malaking pabor din yan para sa RPN9 kasi magkakaroon sila ng malakas na show tuwing tanghali ng Sabado. So baka ganun yung naging deal siguro, sa hula ko. Okay, baka ganun yung kaya pumayag yung RPN9 na tsaka yung TV5 na i-share yung Eat Bulaga dito sa RPN9. Siyempre kung ikaw yung TV5,
kumbaga solo mo na yung viewership ng Eat Bulaga tuwing Sabado eh. Bakit mo pa i-share sa ibang channel, 'di ba? Kung iisipin mo. O pero tingin ko posible nga dahil doon para pagandahin yung deal doon sa pagpasok ng PBA sa RPN 9. Okay, so I think baka ganun yung nangyari. And tuwing Sabado lang din naman, and ang naging ano nito pabor sa Eat Bulaga kasi lalawak yung kanilang reach. O syempre may mga lugar siguro mas malakas yung RPN 9 kaysa sa TB5. O so mas maaabot yung mga lugar na yon dahil may RPN 9 sila. O tapos for sentimental reasons ay babalik ang Eat Bulaga sa kanilang unang tahanan. Okay, so maganda marinig din natin yung reaksyon ng TVJ dito sa RPN 9. Yung mga cast na nandoon, maski si Ice, maski si Aiza, maganda mahingan din natin ng reaksyon kung anong pakiramdam nila. Na syempre doon sila nagsimula lahat. Doon nagsimula lahat yung kanilang journey sa tanghali dito sa Eat Bulaga. Kaya for sure, for sentimental reasons, nako, si Joey De Leon sigurado yan. Nako, kapag siya na yung nag-react dyan ay talagang alam mo naman mahilig sa numbers itong si Joey, mahilig sa history, mahilig sa mga astrological, lahat ng mga pagdating sa bilang, pagdating sa numbers, talagang mahilig itong si Joey De Leon. Kaya wala pa ba siyang reaction? Kaya tingin ko itong si Joey, siya talaga yung isa sa mga sobrang matutuwa at maganda ang magiging reaction para sa pagbalik ng Eat Bulaga dito sa RPN 9. Okay. So, ang latest post lang ni Joey 4 hours ago, ito, Merry Christmas to. Ang wish ko ngayong Pasko, sana magbago na ng title yung ibang show. Joke only. Happy and healthy 2024 sa all, to all. O, yun yung wish ni Joey De Leon. So wala pa siyang reaction. Siguro marinig natin pag malapit na yung January 6, pagbalik na nila doon. And maganda dalaw din tayo sa Broadcast City. Kamustahin din natin doon kung pwede akong dumaan doon. Tagal na akong di nakakapunta sa RPN 9. Alam niyo 'yon, sa may Katipunan, yung Broadcast City, 'di ba? Doon yung original na istasyon ng Eat Bulaga. So this is a good deal for the PBA, for Eat Bulaga, for RPN 9, and mas lumalawak yung reach ng mga Dabarkads. So simula pa lang po yan, and talagang hindi titigil si Boss MVP at yung management sa TB5 to make sure na palawakin yung reach, 'di ba? Kasi syempre like I said nga, kung saan mapuntang stasyon ang Eat Bulaga, yung stasyon talagang lumalakas, talagang kumbaga nagkakaroon ng momentum eh. Hindi naman not directly, kumbaga dahil dun sa energy at sa momentum na dala-dala ng Eat Bulaga, nung kanilang fanbase, nung kanilang mga host, nung kanilang mga artista, talagang na-energize yung buong istasyon at naramdaman naman niya nung TB5. Kaya po sa 2024 inaasahan po natin na mas lalakas pa, 'di ba? Sa ngayon po ang naging goal lang ng TB5 ay makumpleto yung kanilang mga time slot, 'di ba? Kasi meron na sila sa umaga, sa before lunch, sa hapon nagkaroon na sila ng mga show o ng game show, nagkaroon na din sila yung spin go. Pero syempre pine-perfect po nila yan. At talaga namang malayo pa kung ibabangga mo sa GMA7 na matagal nang nangunguna na istasyon, 'di ba? Pero yun nga, tingin ko dahil sa momentum na dala-dala ng Eat Bulaga ay lalakas ito pong TB5, and at the same time ito ay baka lumakas muli yung pong RPN 9. Yun po ang isang posibleng epekto po nito, na baka, 'di ba, yun ang sinasabi natin, kung saang istasyon nandoon ang Eat Bulaga lumalakas, o yung RPN 9 magkakaroon ng every Saturday na Eat Bulaga. Nako, mukhang mahahawa yan, mukhang lalakas na rin po itong RPN 9. At kumbaga magiging relevant po muli sa panahon ngayon. Kasi talagang syempre over the years napabayaan eh. IBC 13, RPN 9, PTB4, 'di ba, yung mga government na stations napabayaan, hindi makasabay doon sa mga shows ng ibang mga channel.
Pero tingnan po natin sa RPN9 ngayon and sa 9 Media Corporation kung paano nila gagamitin ito para po palakasin po muli yung pong kanilang channel at buhayin muli ito pong RPN9 to something new, sa something na bago. Syempre hindi mo naman kaya makipagsabayan sa TV5, sa GMA7, dun sa mga teleserye at dun sa mga, di ba? Pero sa mga ibang bagay, sa mga ibang shows, baka magkaroon ng sariling niche itong RPN9 at maging relevant muli sa panahon ngayon. At yan po ang inaasahan po natin sa pagpasok nitong Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey pabalik sa RPN9 simulcast. Apo, simulcast po yan ha, baka may mga nalilito. Pareho pong meron. Meron sa TV5, meron sa RPN9. So pareho. Syempre hindi bibitawan ng TV5 yung Eat Bulaga tuwing Sabado. Malakas 'yun eh. Yun nga sinabi ko eh, kung makiki-share sila ng viewership sa RPN9. Pero okay lang po 'yun, tuwing Sabado lang naman eh. 'Di ba? At tuwing Sabado malakas ang ratings ng Eat Bulaga TVJ, 'di ba? So makikihati lang po sa kanila yung RPN9. Yan. So, yan po ang exciting na balita. So, sana po ay maging maayos yung pong January 6, abangan po natin kung paano ito i-announce ng TVJ kapag bumalik na po sila sa live.